Ano? Sige. Scientific video ngayon. Ako. So, Sige. Okay, itong green na to. isa, Oo. online ng UPS, pag ganito yung itsura ng display natin, tapos yung daloy ng kuryente, is nandito lang sa gitna, tapos papunta sa UPS. Okay. Ay, sa battery. So, that is yung normal status ng UPS. Dapat naka-green yung dalawang rectifier and inverter. Ngayon, nakikita nyo sir, kapag battery si UPS, iilaw to. Okay. Iilaw naman to. So meaning during burnout, battery yung Yes, sir. nag-supply. Iilaw to, naka-green to, mawawala to. Ito ang mawawala. Okay. Hindi ko na maalala sir kung magpupula o mawawala. Alam ko mawawala lang to. Pero ito, green to. Maging green to. Or Dilaw pula. ata ang Dilaw. color nito sir. So ito naman sir is yung static bypass. Ito nakikita niyo yung bypass nito sir. So ang static bypass is electronic bypass kung tawagin. So in case magkaroon ng problem sa system ni UPS, kahit anong part dyan, dito sa inverter, sa rectifier, or sa battery, as long as meron supply galing kay Main. Spalco, Oo. or kay building, Supply, oh. magta-transfer lang si UPS from inverter to static bypass. Okay. Automatic yun sir. Hindi mararamdaman ng load yun. So walang downtime na mangyayari kahit may masira sa kahit anong component dito. Okay. So, protected yung load nyo dun sa interruption. Okay. Pero during sa naka-static bypass tayo, is meron tayong risk na kapag nag-power interruption, magda-down yung load. Okay. So, ito yung mag-ano niyan sa ito yung ilaw. Alam ko yung yellow. Yellow to. So iilaw lang to pag may problema. Tama dito sa ito, mga components. Yes sir, ako. Ilaw lang po yan. Tsaka pag nag-static bypass siya. Okay. Pag nag-on na to, makikita nyo yung broken lines na yan sir, dito na dadaan. Ang mawawala, itong part na to, itong part na itong banda sa inyo. Madalas kasi yun yung nangyayari siya. Kapag nasira yung inverter, mawawala yan. Kung sakaling magkaroon ng problema sa mawawala to, pwedeng naka-on pa rin to, pero Bypass. pag na gano'n, mag-bypass yan siya. Okay. So, ang representation niya po is kung saan nyo dumadalo yung power niya. In usual cases, hindi naman like talagang nasisira to, di ba? Or may mga like times talaga na sa ano. Meron sir, kapag nagkakaroon tayo ng mga more on sa ano sir, short circuit. Mga experience namin dyan is kapag nagkaroon ng malaking short sa input side. Gawin natin, may ginagawa si building. Kasi nagkaroon kami ng issue dati sa ibang client is may ginawa si building. Hindi aware si client namin, yung tenant. Hindi aware si tenant. Nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng feedback mula dun sa input supply sa LBSG yata nila nagkaroon ng problem. Tinamaan lahat ng nila na equipment. Lahat ng mga tenant nila. Lahat ng equipment. Okay. Tsaka nung tenant na client namin sir. Hindi namin alam yung second tenant sir. Ngayon, ang Parang is- surge, parang ganun. Oo sir, parang nagkaroon ng surge. Ang nangyari is Sinira yung electronics, parang ganun. sinira yung UPS sir. UPS talaga. Nag-arc dun sa UPS namin sir eh. Paco, UPS, mga computer, mga ilaw, madaming sinira nyo sir. So, pag ganun sir, Yeah. kung kakayanin ng input breaker natin, protektahan, magbabattery mode lang to. Pero kasi ang nangyari dun sa scenario nung sa client namin na yun, is hindi kinaya. So, ang nangyari, Ang ilang Lahat minutes na. down. Talaga down. lahat ng down. Input, output, lahat ng breaker sir. Kasi ang nangyari is nag-short dun sa terminal namin. So, yun yung worst case scenario yun sir. Same unit na to. Hindi sir, Ah, iba, bakit? kapag ganito. Ibang model naman yun sir. So, yun yung pinaka-worst case scenario sa input side. Is pag may nag-short sa building side naman namin. Though, madalas hindi naman nangyayari yun sir. Isolated na case na yun sir. So, ang pwede namin ang madalas namin na-encounter is sa load side. Okay. Okay. Ngayon sir, yung load side ba natin is production, tama sir? Yes. Mm. Production. Ngayon yung mga outlet ba nun sir is merong indication na naka-UPS? Sa training room lang. Wala naman. Ang sa wala. Hindi ko pamilya. Ano yan? Parang lead light lang yan? Parang ganun? Hindi sir, parang kung kahit tagging lang. Na Tagging. May UPS, tagging. UPS May supply. mga tagging ang outlet. Apo.
Yun. May mga Kasi tagig nandyan, no? may na-experience kami, lalo na kapag sa mga workstation, is kapag naglilinis, Okay. Saksakan nila ng mga back. nasasaksakan vacuum or polisher kung wala tayo. Minsan maabot siya ng 50 plus yung percent. Okay. Nakahang naman ang outlet. Okay. Nakahang. Basta motorized na, ano sir? Anything na motorized. Oo, sa load side. Vacuum, parang ganyan. Vacuum. Okay. Sa mga printer sir, printer. So hindi siya recommended. Hindi siya recommended na malagyan ng Or highly discouraged talaga, parang Oo, sir. ganun. Basta nagkakos ng high current. Okay. Kasi high current yung ano nun sir eh, yung initial na pag power up nung ano sir. Mm. Ng mga equipment na gano'n. So yung, sabi natin yung polisher, nasaksak din sa outlet ng UPS. So pag ginamit nila yun, magkakaroon ng high current. Ngayon, pag hindi kaya ng UPS, Magtitrigger ano siya. iba-bypass niya. Since poprotektahan niya yung inverter niya, ina-transfer niya kayo Kaya lang kayo static nagsulti. bypass. Di araw pa na mag-supply ang mga... So susupply ni static bypass yan, Mm. poprotektahan niya hanggat nasisense ng UPS na may high current tayo, hindi niya i-on Ibabalik yan. yung inverter. So, may risk tayo doon. Kasi kapag naka-static bypass, direct is Spalco, power interruption sa Spalco, Taba tayo. hindi tayo Wala nakapatay battery. kasi hindi naka-on yung data. So, yun yung isang, yun yung nakikita namin, yun yung madalas na experience namin sa load side, is yung may nagkakamali na saksak, nag-current, static bypass UPS, power interruption, down. Sa example lang, kumbaga may isang araw pumunta ko dito tapos nakita ko na naka-bypass ba? Okay. Sige sir. So, ano yung recommended, yung suggestion mo sa kami as mga user lang ba? Ako. Bali, kapag ganun, sir, titingnan natin kung madalas kasi ito sir mag-on to eh. Itong parang alarm, yung triangle na yan. sir. Ah. Kapag may alarm na detect si UPS, May kung nakasunod ano to. yung pinaka-critical alarm niya, dito niya, magbiblink-blink to, tapos Yeah. mag-alarm si UPS. So, May audio talaga. Yes, may Okay. audio. May audio ay Ah. ganyan sir. So, maingay ito. Okay. Ngayon, pag naka-static bypass siya, possible may problem. Ngayon, titingnan natin dito kung ano yung ano, i-press natin to, lalabas kung ano yung pinaka-critical Mga logs. alarm na na-detect niya. Kung ano yung alarm na na-detect niya, yun yung, ano, kunyari sir, kung nakikita kayo static bypass, pwede nyo tawagan agad to. Okay. Para lang ma-assist niya rin kayo kung ano yung kailangan yung Gawin. kailangan yung tignan, ano yung kailangan yung malaman. So, more kayanin naman niya kayo sir eh. Parang support na kung ano yung pipindutin nyo. So, at least para may idea na tayo. So, yung sakaling nakita niyo sir, static bypass. Yan. Pero naka-green, ito. So, parang ang nawala is yung inverter. Kasi madalas nawawala yung inverter. Tapos Naka-bypass. naka-dilaw to. Mm. Ang pinaka-problem kasi is pag umilaw na to. Okay. Ito kasi is red. So, may critical alert to. So, either nag-shutdown na talaga. Yung UPS. Oo, sir. So, pag malamang kasi sir, pag static, tapos umilaw to, may nag-down na yun sir. Ano. Makita yun sa logs, no? Yes sir, makikita nyo dito yan. Magbiblink-blink to sir. So, pwede nyo ma-press yun. May lalabas na mga alarm kung ano yung detect niya na critical. So, yun yung kailangan yung i-relay dun sa mga kausap nyo sa technical. So, sabihin natin sir, okay, sige sir. Static bypass. Pero hindi mo nakailaw to. Static, naka-bypass tayo. Tapos, Naka-green. ilaw naman to. So, ito lang yung wala. Dahil, kasi nga, nag-off yung, meron yung nag-off yung inverter sir. So, yan, static bypass tayo. Para malaman nyo kung ano yung alarm. Tapos, hindi naman ganun ka-critical. Parang dito So, ibig sabihin, wala siya detect na parang super critical na alarm. Punta kayo dito sa parang search button, bell plugs. Lalabas dyan kung ano yung mga alarm. Ngayon sir, itong makikita yung alarm na to, yan. Mains input abnormal, bypass under voltage. So, madalas yan sir is mga fluctuation. Yan, under voltage is bumaba sa tolerance naman niya. So, may tolerance kasi tayo sa input side is plus minus 10%. So, So, kinokorek niya, parang gano'n. sir, kasi kapag na-detect ni UPS na nawala siya sa tolerance na plus minus 10%, magbabattery mode siya. Kasi hindi nabibigay ng input, yung supply na kailangan niya, sa battery siya kukuha. So,
So, bypass under voltage yan. Tapos may lalabas naman dyan, recovery kapag bumalik na. Okay. Okay. Mains, power down, yan. Nag-o-off na yung input, yan. So, yan, paulit-ulit na yan since mga ano yan sa Yung fluctuation. normal, ini-expect normal. na sa mga supply, di ba? Yes, expected na yan sa mga commercial power. Tama. So, dito tayo sa ano, sir, sa event logs lang. Kaya, kunyari may mga alarm, diyan kayo muna i-direct ng magiging kausap niya na technical. Sir, pabasa po ako ng alarm. Sabihin niya, para malaman niya. Magkaroon siya ng idea kung ano nangyari. So, yan. Ito yung data niya. Sir, anong oras nangyari? Anong date? Madalas, sir, ang pagagawa niya, kunyari, ngayong October 7, sabihin natin 5 o'clock, nagkaroon ng alarm. Nagkaroon tayo ng problem ng around 3. Tapos, 5 o'clock na ngayon. 5 o'clock yung nakatawag, nagkaroon ng problem ng around 3. Possible na pabasa niya is yung buong, yung pinakaunang alarm ng 7. Okay. So, hanapin nyo lang Hanapin yung na, anong pinakaunang oras yan? alarm ng 7. Maganda, yung pinakaunang alarm, nung araw na yun, sir. Yung araw na yun. Tapos, basahin nyo yun hanggang sa pataas na. Hanggang sa wala na tayong mabasa. Para at least Maayos idea yung kung kayo. ano yung nung alarm. Ay naging step Sequence by niya. step tawag sa sequence ng alarm. So, ito sir, pang back lang to, balik tayo sa home. Yung isa pang nagkukos ng static bypass na, which is yung over temperature. So, Mainit na. Sir. Kapag uminit na ang UPS, dahil ang pinaka-uminit na part is yung inverter talaga natin, maging static bypass si UPS para mag-cool down muna si inverter. So once na nag-cool down si inverter, i-on niya ulit yan. Ngayon, pag nagkaroon ng senaryo na paulit-ulit, on-off, hindi natin na nakikita. Kasi siguro sir, pag pumapasok tayo, Wala naman, naka-inverter, oo. tapos pag lumabas, nag-bypass. Kasi umiinit eh. Natsi-tempohan lang na pag nabibisita siya tama. sa inverter. So kapag ganun, may possibility na mag-lock siya dito. So, Na hindi mag-bypass na lang siya. ma-bypass na lang niya. Dahil niya, kailangan niyang protektahan yung inverter. Na palaging nag-switch. Oo, yung nagkakos ng problema Parang din protection niya. Parang Protection niya. So, ilalock niya dito sa bypass. Yan. Doon natin malaman na may problem na. Kasi naka-bypass na lang. So, pag ganung mga cover temp is, madalas is possible room temp or may fan. may fan lang na siya. Kaya sir, itong fan na to, kaya naka-off to is yung bypass natin. Oh, hindi siya naka-on. Dahil hindi Kasi naka-on tama. yan. Oh. Dahil hindi naman tayo naka-bypass. Tama. So, normal lang po yan. So, Power. yung numbering ng ano namin sir is module, is dito yung simula. Okay. Module 1, 2, 3, 4. Every module may number of batteries, parang ganun. Hindi siya. hawakan. Lahat sila Connected. Lang ako, Oo. connected lang dito sir. Okay. So ito kasi sir, parang yung nangyayari dito sa system ng modular, nakaparang lahat to. Okay. So lahat to, independent UPS na to lahat. Okay. So lahat to UPS na to. Ngayon, kung sakali sir, sira to. Isa. Oh, yung isa. Okay tayo. Kasi kasabay ng tatlo. Ngayon sir. Saan ko mga sige? Si... At least isa yung required para maging okay. At least isang power module. Oh sir, as long as kaya naman niya yun daw. Yung load, okay. So, ito sir, since may kada module na tayo, ngayon kapag ito, nagkaroon ng problem, sabi natin, nagkukos siya ng problem sa output mo, pero ito lagi may problema. Okay. Pwede natin gawin is Pull out. i-isolate natin. So, kaya meron na ito. So, pwede nyo i-switch ko. Ayan sir. Lalo yan. Alam mo siya. Not successfully installed kasi naka-open. Okay lang yan sir kasi may tatlo naman ka. So, babalik nyo lang yan. Yan, nagpo-cold sir yan. Pag nilang nyo ulit yan, pag nilock nyo, hindi lang malulit. Pero paano namin ma-identify na siya yung may fault or may problem? Mag-iilaw yun. Okay. Magpupult. No? Mag-iilaw yung ano. So, 1, 2, 3, 4, pataas na. Yes sir.
kasi nakaano pa, nag-down yun. Kaya siya yan, nag-aalan tayo. Kasi yun, may kita nyo, kung may physical alarm siya, pinutin nyo lang, ito yung inaalam niya. Ngayon, kung gusto nyo i-mute, pinutin nyo lang to, mawala na. Okay. Ngayon siya, normal na ulit. Yan. Mawala na yan. Kapag nilak na natin, mag-on na yan. Ngayon siya kasi, kanyari, yun yan, kailangan natin tanggalin, natuko siya ng problem doon sa ibang module. Open lang natin to, Pull out. tanggalin nyo Unlock lang yung ito screw. nito, tatak nyo lang ng konti. Ngayon sir, huwag kayo matakot kasi wala namang mag-spark dun sa likod na ano, pagkahatak nyo, angat nyo lang ng konti kung saan pwede pang mabuksan, masakay yung pinto, Okay. okay lang yan. So, hindi siya yung completely pull out, parang iangat lang. Pero kung gusto nyo completely pull out sir, pwede rin naman. Magkakain nyo lang, yun nga lang, kailangan nyo Dahan-dahan mga lang. 2 tao. Ah, okay. Na malakas kayo. Medyo mabigat pala. Oh. Medyo mabigat to sir. 2 tao kayo pa ako. Para ano, mabigat to sir, hindi na rin kayo ito eh. Mabigat to sir, mabigat. Kasi pag isang tao, mabigat yan. Ang binok ko yun, sa kapilagin. Masakit to kasi. Ano sa likod yan sir? Tsaka ano kasi yan sir, is kapag mahaba eh, mahaba to. Tama. So kapag habang lumalayo Dapat ka, biglang babagsak yan. So kailangan mahawakan talaga. So mas maganda 2, tig isang side. So, okay tayo sa module. Yun nga sir, kapag may problema si isang module, alarm, fault, iilaw yan. Kahit hindi natin, kapag hindi naka-disconnect, Meaning, may problema talaga. sabi may problema talaga. Kasi pag naka-lock tayo, yun lang dapat ang stops na. Okay. Okay, sir. Dito tayo sa, since na-cover na natin yung static bypass, electronic bypass natin, ano yung magkakos na pwede siyang mag-switch. Ano tayo. Kaya sir, pwede natin gawin discuss natin ito ng nasa taas. Itong nasa taas is yung tinatawag namin manual or maintenance bypass. So, kapag online na UPS, hindi mo naman kailangan magalaw. So, mas magandang wala to kapag online yung UPS. Kasi ginagamit lang namin to is para ma-bypass mo yung buong system. Kasi kapag naka-static bypass ka lang sir, naka-on pa rin naman yung okay. UPS mo. Ito Sabihin, lang. sir. Ito yung static bypass. Ito yung static bypass. Ito yung maintenance bypass. Kasi, ito, dumadaan ka pa rin dun sa mga component ng UPS. So, dumadaan ka pa sa module. Ito, dumadaan ka dito sa bypass module mo. Kumbaga. So, dumadaan ka pa rin sa system niya. Ngayon, para, may kailangan kaming gawing repair na matindi or kailangan magpalit ng fan kasi pinapalitan namin yung fan. Yan, yung mga harap ng sarap na yun. Kailangan namin off talaga yung unit. So, papalit kami ng fan. Lalo na kasi yung bypass kasi ang alam ko yung bypass hindi yata pwede tanggalin ng hindi naka-manual. Yung module pwede namin tanggalin yan. So, isa-isa, nung hindi tayo nagda-down, yung bypass module lang Hindi pwede. Hindi pwede. So, ginagamit lang namin ito is kapag may insider para hindi dumaan sa system ng UPS. Kaya dyan, may scenario, worst case scenario, susunog unit. Susunog yung ngayon damay na yung ibang module, kailangan mo natin kailangan natin ng kahit paano hindi mawalan ng supply sa load side. Ngayon, para ma-switch natin yan, para ma-on natin to, kung maintenance bypass, is kailangan natin i-off. Ma-confirm na naka-off yung inverter. So, long press, mga around 3 seconds. Kung dalawang off. Opo, dapat sabay sa. So, long press, 3 seconds, off. Mag-static bypass yan. Automatic. Opo. Ngayon sir, para lang para lang sure tayo, punta kayo ng events, dapat lalabas dito na naka-off yung inverter. Okay. Ngayon sir, pwede nyo rin naman gawin dito. Medyo kasi magkamali-kamali ng pindot. Yung inverter off din. So, itong para power ball. Power. Meron din dito. Ngayon nga lang, depende sa mahirap pag touch screen.
So, yan. Pwede rin naman dito, tapos pwede rin dito. Tama. So, kung yung worst case scenario na, ano sir, na sunog talaga na parang kailangan talaga ma-off na is ito, EPO. Okay. Last na Parang, yan. yung Last pinaka- Emergency na yun. last option nila yan. Kasi pag binag mo yan, may production, down lahat. Down lahat. Pero at least ma-isolate Para lang siya. ano mo yung ano. Ngayon, yung gagawin natin is kung saka yung pinaka-small case na may nausok, medyo na-alarma kayo, ayaw nyo magkaroon ng supply na dumadaan sa UPS. Okay. Diba? Para ayaw nyo may dumadalo na kuryente dito sa system ng UPS. Kasi nga, baka yun yung nagpo-cause ng usok. May something na delikado. So, maintenance bypass natin, long press, 3 seconds, mag-static bypass siya. Mag-on to, mag-off yung inverter. Okay. So, static bypass, Then, buksan natin yung pinto. ito manual. Ito siya. So, kung video, lumagay natin itong maintenance na breaker sir. Hindi natin yan. Pak! Off to the laptop. Pak, pak, pak. Tapos yung battery set. So, pag inop na natin yan, pag inop na natin ito sir, ang mangyayari dyan, Ito is- na yung Yes. Parang magkakaroon ng dilaw dito. Dito na dadaan yung supply niya. pero literally walang UPS yan kasi diretso yan, di ba? Wala na. Kasi parang nangyari doon, pumasok doon sa breaker na maintenance, naubos ka agad sa output. Naubos na agad sa output yun. Okay. Tapos dito, wala na to. Oh, sir, mamamatay na yan, sir. Oo. Pag meron mo Okay pala. pag inop nyo na yung tatlong breaker Okay, na itong output, output, input, bypass, power, power. mawawala na yun, sir. Oo. So, ngayon sir, kung sakaling okay. Pero madalas kasi pagkagawa namin yun is since malayo nga yung Manila, malayo yung response. Kami yung ano, Kayo yung mga madalas ang gagawa niyo sir. Though madali lang yun sir. 3 seconds, mag-pisa na yung static bypass, unscrew. screw on, off lahat. Okay. Mabilisan lang. Para i-prevent lang na madami siya. Kunyari kung may umusok talaga, di natin ma-determine. Tama na. Ang pagbalik yan, pagbalik. Ayun nga sir. Depende na. Depende Pag na. ibabalik na, madalas Most likely nandito na kayo. dito na kami. Pero kung sakaling Ah. inaano lang, kasi may mga client kami na nagpapa-manual bypass. Tapos, di ko rin sure eh. Bakit? Minsan pinapa-bypass. Ayaw nila mawalan ano, pero papatayin daw yung UPS. Yung mga ganun sir. Kung yung sakaling online naman yung UPS, tinransfer lang natin sa maintenance bypass. Okay. Okay, so normal yan. Normal procedure na yun, yung ginawa nila kanina. Ngayon, kailangan natin ibalik. So, dahil nga yung medyo malayo to, walang support na pupunta para makapag-on siya. So, ang gagawin natin is parang baliktad lang. On natin to. On natin to. On natin to. Off din bypass. Hindi pa. Hindi na natin i-off yan siya. Kailangan makita natin na nag-static bypass siya. So, once na nag-static bypass na siya, nakita na nag-charge to, Tsaka pa. Hindi ako na yung battery. Pag tumana dito yung on natin yung battery. Ay, hindi pala magalan to. Para ang mangyayari, hindi siya magkakaroon ng dali dito kasi nga, naka-off yung battery. So, on na lang natin yung battery sa. Okay. Ano, may switch dyan? May sabi yung breaker to. May breaker yan. May breaker to. Okay. So, after natin ma-on yung tatlong breaker, on na natin yung battery. Pag na-confirm na, pwede na yung parang ano to. Pag na-confirm nyo na naka-on yung static bypass, off na natin to. Balik na. Kung once na-knock natin yan, mawawala na ito. Yung parang yung broken line, dito kasi dadaan yung kapag naka-auto. So mawawala ito. Mag-open ito. Ang switch nito. Ito kasi yun, sir. Hindi ganyan. So once nawala na yan, 3 seconds ulit. On. Inverter. So during this time, pero naka-on yung display na to. Kung naka-off siya or wala talaga. Mag-on na yun, sir. Mag-on pa yan. Ay, pag nag-maintenance bypass, tapos Oo. in-off yung tatlo, Oo. mag-off yan. Oh, wala talaga yan. Kasi hindi naman natin pwedeng i-on i-off yung main breaker. Kasi pag in-off natin yung main breaker, wala nang dumaan sa Tama. ano. Naputol yung ano nun sir, pag ano. Sige, sige. So, ang ano pa is
Ano ba yung, ano bang kulang ko? Hindi, ano bang senaryo? Ano pwede natin ano? So, at least may idea na ako kasi at least kung may mangyayari, alam ko na kung ano yung drill ba. Kaya problema. Kung sakaling may mangyari, sir, makita ko yung parang nag-alarm GPS. Basta may nag-alarm dito, sir. Nag-alarm to. Tawag ko yung alarm dito. Kahit anong number, itong dalawang number. Ito kasi sa office namin to, sir. Itong dalawa. Kasi itong dalawa na to is may humahawak sa amin na technical. Okay. So, kami-kami lang din yun na hahawakan yung cellphone na yan. Ay, hindi mo pala. Pero iniwan mo natin yung cellphone. Kalimutan ko agad. May humahawak sa amin na may cellphone kasi yun eh. So, pinapasa yun every week kada sa amin. Sa amin lang yung dumadaan. So, possible, pwedeng ako rin yung makausap nyo nung time na yun. Depende sa sinong Kung ship. sino yung nakaship na. Oo. Okay. So, yun nga sir, pag may alarm, tawag kayo. Kung naka-on to, pilitin nyo yan, may lalabas na kung anong alarm. Magitin nyo sa kanya, ano yung status ng UPS, kung naka-static, ano yung naka-off. Ayan. Ngayon sir, kung gusto nyo lang makita yung mga values, ito, output, Click yan. ito sir, pwede nyo. Ano yun, touchscreen nito natin. Yan, so output. Ito yung output ng buong frame. Frame na UPS. Yan yung nade-deliver sa... Yan yung nade-detect nung sa lahat. Kung ilan yung nakakabit sa kanya. So sa ngayon, mas bumaba pa nga yung load. 4.9, 6.8, 8.1. Yung ampere rating nyo is 14 amps, 17 amps, 8 amps. Per line yan siya. Line 1, 2, 3. So, input nyo naman is the mains. So ito yung pumapasok. Yes, yan. Galing kay Spalco. Naka-line neutral kasi yung dito sir. So, kung gusto nyo ng 3-phase is pwedeng actual or pwede rin times nyo na dun sa square root of 3 yun, pwede ba ito? Square root of 3. Times sa square root of 3 yung 220, lalabas yung 3-phase. Okay. Ngayon yung battery na. Ito kasi yung sir, yung rectifier, same lang din naman yun ng ng input, pero per module. Kung gusto mo makita sa module 1, okay. Ito yung input sa module 1. Punta ka sa yung module 2, module 2. Same naman dun sa inverter. Yung inverter naman is Pare-parehas yung... ba, boss? Pare-parehas. Dapat parang siya. Kasi module 2, 2 to 3. tapos punta tayo module 3. Hindi ba? Nakadepende sa load. So, ano yun siya? So, sa inverter naman is output naman. Per module. Kung ano yung pupasok Okay, na so, output. So pwede ko rin select So, yung per select module. module. Okay. Nakawan na tayo. So, 2. Okay. Ito yung load ng module 2. Module 3. Ngayon sa battery naman sir. Yung bypass kasi sir, dapat same lang nung ano. Same lang nung kung ano yung mains mo. Oo, tama. So, battery tayo, sir. Yan. Ang makikita nyo, sir, is 272, 272. Yan yung float total voltage ng positive, negative Terminal. ng battery ko ngayon. So, kasi meron tayong neutral, so nahati yan. Positive, negative, sir. Ngayon, itong battery discharging current, nagkakaroon lang yan Pag may load na, pag ginagamit siya. Yes, sir. Pag ginagamit na natin siya. Charging current is kapag nag-charge si UPS. okay. Ngayon kasi naka-float na lang siya, kaya wala nang charging current. So, yan, battery remaining capacity is 100%. Ito yung maganda tignan mo. Good day. Itong dalawa ang madalas na kailangan yung matignan Diba? siya. Oo. Pang 100, tsaka yung battery remaining time. Okay, minutes. So, per minutes yan. So, Pero base- yung 411, according sa load na yan. Na, Yes, sir. isa, Ako. di ba? Ako, kapag tumataas yung load nyo, bababa yan. Okay. Pag bumababa yung load nyo, tataas naman yan. So, depende dun sa load Sa nyo. current load. Yes, sir. Ngayon, okay. Kung ano yung current load nyo, yun yung ano pa. Doon siya mag-a-adjust. Ngayon, sir, sa akin, sa akin lang na ano, ang sinasuggest ko sa client is kung ano yung makita nyong oras, lalo na kapag medyo matagal na yung battery. Kunyari kasi may 2 to 3 years lang tayo sa battery. Kasi pag bago yan, okay, Okay, oo. accurate pa to.
Tama. Ngayon, kapag na 2 years, sabihan 2 years, Nagdi-deteriorate, di ba? deteriorate na. Ngayon, sinasuggest ko lagi para lang hindi Expected. parang hindi complacent. manage, oh. Parang hindi complacent Relax, na para, kaya pa, ganyan. Expect nyo half. Mga ganyan. Okay. Half seat na yan. Pero pag bagong-bago yung battery, kahit 3 ports yan, pwede yan. So, expect nyo half. So, kung 411, half niyan, so sabihan 206 minutes, taas pa yun. So, parang 3 hours pagit. Kasi si Limpite kasi apat yung generator tsaka naka-ATS. So, di ba? Malabo na yun. Di ba? Saro. Malabo rin Dami naman naging- mangyari yun, sir. Pero at least, ano ba? Malabo na mangyaring 4 na genset nasira. Sabay-sabay. Sabay-sabay, pagka-switch ng transfer ng ATS, nasira 4 na genset. Yun ang malaking malas na yun, sir. So, yes sir, pwede tayo mag-conduct na. Ay, nga pala, napansin namin is hiningi niyo yung pin. Oo, yung pin. Po. So, ito yung pin na binanggit nila sir. Kung Oh, yan nga. 69034. Ito kasi sir, yun yung nakita ko rin na sa email na yung diniscuss sa Jet na mga parameters. Ayun, para ma-access niyo yung mga parameters. Ito yun sir. Itong gear. Ngayon, pag pinuntan niyo dito, I-post sa niya iyon balik ka. Kaya para